Nakakabahala po itong sinabi ng Ibon Foundation na bawat Pilipino daw may utang daw na 164,000. Sabi nga namin ni Ricky, ako nga walang utang pero ngayon nagising na lang ako, meron na daw akong utang na 164,000. Paano nangyari po ito? Dahil ba sa gaano kalaki na ba ang utang ng Pilipinas na bawat Pilipino ngayon kung i-divide ay may utang daw na 164,000? Actually, as of end March 2026, ang outstanding government debt is 18.5 trillion pesos. Wow. So pag dinivide mo yan sa population natin, ganon, mga 160,000 pesos per capita. So maski sanggol ka pa lang, may utang ka na. Aray ko po. Oo. Ma'am, bakit po ba patuloy po tayong parang palaki ng palaki yung utang natin? Nagbabayad naman tayo kahit paano, no? Saan po ba napupunta itong inuutang ng bawat Pilipino? Ganito yan kasi 'di ba may revenues tsaka expenditure para sa isang bahay, 'di ba? Kung may kinikita ka, meron ka ring ginagastos. Kaya lang kung yung paggastos mo mas marami kaysa sa kinikita mo, yung gap noon utangin mo, 'di ba? Kasi saan ka kukuha ng pangbayad doon sa ginagastos mo? Kundi either sa kinikita mo or sa pangungutang. So, ganun na nangyayari sa gobyerno natin kasi matindi yung paggastos nila ngayon. Kumbaga, kaya may deficit. Yung deficit, yun yung gap between yung ginagastos at saka kinikita. So, this year, the past few years, over 1 trillion lagi ang gap na yon, yung deficit na yon, ano? And this year, ina-expect nila na magiging 1.6 trillion yung gap, yung deficit, fiscal deficit. Ganyan. So, syempre, kung 1.6 trillion yung deficit na yan, iuutang nila yan. Kaya, from 18.5 trillion, magiging 19.3 trillion ang magiging utang natin by the end of this year. Oh my. So, yan ang mangyayari. Kaya palaki ng palaki. Tapos, tinatanong nyo, saan napupunta yung inuutang? Dapat mapupunta sa budget yun, di ba? Kasi may programmed budget tayo. Kaya lang, in addition to the programmed budget, merong unprogrammed. Yes. Doon tayo nagkaka-problema kasi yung unprogrammed, madaling palusutin yan eh. Kaya 'di ba maraming naging ghost projects, maraming mga anomalya sa government. Kaya tuloy hindi natin nararamdaman yung benefit o yung benepisyo ng ating inuutang. So, Miss Cora, ito, correct me if I'm wrong, sabi naman nila, okay lang ang umutang, basta may kakayahan ka magbayad. Ano ba ang masasabi natin yung mga safe, no? Ano bang mga numerong tinitingnan natin? Yung interest rate lang ba ang dapat binabayaran natin? O maski na paano yung principal binabayaran ng unti-unti? Ang kalagayan ba natin, ang kapasidad natin na bayaran ng ating utang? Meron ba tayong kapasidad? O baka dumating ang panahon na mag-default na po tayo sa ating mga utang? Actually, nung panahon ni Marcos Sr., tatay ni BBM, nagka-debt crisis tayo. Kasi noon, napakalaki ng foreign debt natin na naubos na yung international reserves. Okay? So, kumbaga, wala tayong dolyar noon. Kaya yung dolyar noon napupunta lang sa pagbayad ng utang. Kaya ngayon, napakalaking contribution ng mga OFWs kasi sila yung nagpupuno ngayon ng ating international reserves. At malaki pa yan. So, ang international reserves natin ay labis $100 billion pa. Wow. So, malaki pa yan. Pero, ang medyo nakaka-alarma lang kasi mabilis yung pag-akyat ng ating utang. So, ngayon, kung i-compare mo sa GDP yan, mga 65% na yan ng ating GDP yung utang natin. At syempre, babayaran mo yung interest at saka yung principal. So, nung March, dumoble na ang ating debt service payment. Kumbaga, yung binabayaran nating principal at saka interest, dumoble na ng 737 billion pesos compared to only 342 billion pesos last year. So, tumaas yan ng 115%. Ganyan. So, ibig sabihin, malaking portion na ng ating budget
ang napupunta sa pagbayad lang ng utang. So imbis na magamit yan sa mga proyekto, sa mga infrastructure, government services, napupunta sa pagbayad ng utang. Kaya hindi natin nararamdaman yung benefit ng pangungutang na yan.